Magandang araw po mga kababayan. Gagawin po natin ngayon ay bistek Tagalog. Meron po ako dito kalahating kilo ng baboy. Nilagay ko po siya sa freezer ng sandaling oras, mga 30 minutes po. Wag po masyadong frozen para po madaling hiwain. Umpisa na po natin. Kailangan po hiwain po siya natin ng maninipis. Depende po sa inyo sa bistek Tagalog kung anong klaseng karne ang gusto nyo pong gamitin. Kalimitan ang ginagamit po ay baka. Sa amin po sa Bulacan, ang nanay ko po, kundi baka, baboy po ang ginagamit. Nakikita nyo na po, nahiwa na po natin ng maninipis ang ating karne. Ngayon po ay ibababad na po ang ating karne. Sa kalahating kilong baboy, lagyan po natin ng isang kutsarang dinikdik na bawang. Lagyan po natin ng 3 kutsarang toyo. Lagyan po natin ng konting asin. Dahil maalat na nga po ang toyo, wag po natin dadamihan ng asin. Pero depende po sa inyong panlasa. Gusto ko po sa bistek Tagalog ay medyo maraming paminta. Pamintang durog po ang ginagamit ko. Nalagyan ko rin po ito ng konting asukal. Gusto ko po medyo manamis-namis. At lemon. Pwede pong kalahating lemon o kalamansi. Mga 2 kutsara hanggang 4 na kutsara. Depende po sa asim na inyong gusto. Kalahating lemon po ang ginamit ko. Haluin lang po natin siyang mabuti. Kailangan po natin masahihin mabuti ang karne para kumapit po ang mga pampalasa. Mainam din po na gumamit po kayo ng plastic bag para pwede nyo pong baligtarin kung ito po ay nasa loob na ng refrigerator habang po inyong minamarinate. Ayan po. Nahalo na po natin ng maayos ang ating karne. Takpan po natin mabuti para hindi po mamoy ito sa loob ng refrigerator. Maghintay lang po tayo ng 1 hanggang 2 oras. Depende po sa inyo kung gaano katagal po ninyo ibabad ang inyong bistek Tagalog. Nababad na po natin ang karne. So nakita nyo po na sinipsip na po ng karne ang marinade po natin. Piprituhin po muna natin ang binabad na karne. Maglagay po lang po tayo ng konting mantika. Siguraduhin nyo po ang kalay nyo po ay nasa medium high heat. Habang hindi pa po masyadong mainit ang mantika, ilagay na po natin ang karne. Ginamit ko po ay baboy. Kaya ako po nilagay kahit hindi pa mainit ang kalan para lutong-luto po ang baboy. Ang baboy po at ang manok dapat po laging lutong-luto para po maiwasan ang salmonella. Makikita po natin naglabas na po ng liquid ang karne. Sa ganitong paraan, maaari na po natin siyang hanguin. Hinango ko na po ang karne at tinabi ko po sandali. Magpiprito po muna tayo ngayon ng bawang.
Hintayin lang po natin ito medyo mag golden brown. Kapag medyo golden brown na po ang bawang, pwede na po natin ibalik ang karne. Haluin po natin ng mabuti para lumasa po yung bawang sa karne. Hintayin lang po natin na medyo matuyo. Makikita po ninyo, medyo tuyo na po ang ating bistik Tagalog. Nagtira po ako ng konting sabaw dahil gusto ko po may konting sauce. Maaari na po natin ilagay ang sibuyas. Ginamit ko po ay sibuyas na puti dahil ito po ay manamis-namis. Pagkalagay nyo po sibuyas, maaari nyo na pong patayin ang kalan. Haluin nyo po ang bistik Tagalog. Sa paraan po nito ay mawala po yung tapang na lasa ng sibuyas. At maaari na po nating hanguin. Luto na po ang bistik Tagalog. Kain na po tayo. Maraming salamat po sa mga iba pa pong recipe. Maaari pong bisitahin ang Pinilakang Lakbay. Magandang araw po mga kababayan. Maraming salamat po ulit sa inyong oras.